So, recap muna po tayo. Sa recap, sabi dito, balikan natin yung yung first missionary journey nila Paul at Barnabas kasi dito sa Acts 14 natapos na nila yung yung first missionary nila. So, bali si Paul at Barnabas, ayan, balikan natin yung yung paglalakbay nila. So, bali si Paul at Barnabas, sila yung mga sinent out or sinugo para mangaral ng salita ng Diyos. So, unang-una, si Paul at Barnabas ay nagpunta sa Seleucia. Dahil ito yung pinakamalapit na port sa Antioch of Syria. So, from Seleucia, sumakay sila ng barko papuntang Cyprus, na hometown ni Barnabas. So, pagtawid nila mula sa Seleucia papuntang Cyprus, ang unang port na pinuntahan nila yung Salamis. Ito yung Salamis. So dito sila unang nagpahayag ng salita ng Diyos sa mga sinagoga. So katulong nila dito si John Mark. So from Salamis, nilibot nila ang pulo ng Cyprus hanggang makarating po sila dito sa Papos. So dito nila nakilala ang salamangkerong si Bar-Jesus at yung gobernador na si Sergio Paulo. Then mula po sa Papos, naglayag si Barnabas at Paul hanggang sa Perga. So from here to Perga, ayan. Ito yung Perga, yung part po siya ng Pampilya. So dito humiwalay na si John Mark. Dito na nagkahiwalay sila John Mark, sila Paul at si Barnabas. So si John Mark nagbalik na siya sa Jerusalem. Then mula po sa Perga, naglakbay ang dalawa papuntang Antioch o Pisidia. Ayan, sa bandang taas dito. So dito sinalaysay ni Paul ang kanyang sermon sa mga Israelita mula sa pagkapiling ng Diyos sa Israel hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. So sa pagpapahayag ni Paul dito, maraming Hudyo at mga Hentil na naikayat sa Judaismo ang sumunod kina Paul at Barnabas. Siyempre, hindi mawawala yung mga inggiterong Hudyo. Kaya nilait at sinulungat sina Paul at Barnabas. So sa pagsinulungat nila dito, maraming Hudyo ang nag-reject sa magandang balita ng Diyos. So kaya dito binaling ni Paul na ituro na lamang ang salita ng Diyos sa mga Hentil dahil nga po sa pagtakwil ng mga Hudyo sa salita ng Diyos. So lumaganap ang salita ng Diyos sa buong lupain ng Antioch. Dito sa Antioch of Pisidia. So sa inggit ng mga Hudyo, sinulsulan nila ang mga tao doon na usugin at palayasin sina Paul at Barnabas sa lugar na iyon. Kaya from Antioch of Pisidia, napadpad sila sa lugar ng Iconium. Dito po sa Iconium. So dito nangaral sina Paul at Barnabas sa mga sinagoga ng Iconium at maraming Griego at Hudyo ang sumampalataya. Siyempre, as usual, may mga Hudyong hindi sumampalataya at sinulsulan nila ang mga Hentil at nilaso nila ang isip laban kina Paul at Barnabas. So nang malaman na may balak na saktan sina Paul at Barnabas ng mga ilang Hentil at ng mga Hudyo, tumakas sila papuntang Lystra. Yan, from Iconium to Lystra. So from Iconium, pumunta sila sa Lystra. So dito sa Lystra, binagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Paul ang isang lalaking lumpo. So nakalakad ang lumpong ito at nakita ng mga taong bayan ang ginawa ni Paul at Barnabas. So nung makita ng mga taong bayan ang ginawa nila Paul, pinagkamalan nilang mga Diyos ang mga ito bilang si Zeus at si Hermes na nag-anyong tao lang. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni Paul at Barnabas kaya pinunit nila yung kanilang mga damit at sinulungat ang ginagawa ng mga taong iyon. At piniliwanag nila Paul ng maigi yung kagandaang loob at kabutihan ng Diyos. So ngunit sa kabila po ng pagpapaliwanag ni Paul, hindi pa rin nakinig ang mga taong ito at patuloy pa rin ang paghahandog sa kanila. At siyempre, hindi mawawala yung mga kontrabida sa buhay nila Paul at Barnabas na mga Hudyo. So,
Ito yung mga galing sa Antioch of Pisidia at sa Iconium. So naglakbay sila papuntang sa Listra. Listra na ba tayo? Yun, papuntang Listra. Papuntang Iconium, then pupunta sila sa Listra. So ganun din, sinusulan nila ang mga tao doon laban kay Paul. So pinagbabato siya doon at kinaladkad sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya ay patay na. So I think dito na experience ni Paul yung ikatlong langit. I think namatay talaga si Paul dito. Biniway lang siya ng Diyos dahil hindi pa tapos ang mission niya. Yun po yung sabi ng mga scholar na napakinggan ko. So anyway, let's move on. So then from Lystra, nagtungo sila sa Derbe. So hindi po ito yung sabungan, no? Yung Derbe po yung sakop po siya ng Lycaonia. So pinangaral ni Pablo at Barnabas ang gospel dito at marami silang naikayat na maging follower of Jesus. So from Derbe, binilikan nila yung mga churches na tinatag nila. So bumalik sila from Derbe, bumalik sila sa Lystra, sa Iconium at sa Antioch of Pisidia. At ini-encourage nila ang mga kapatiran doon at nagtalaga sila ng mga elders sa bawat church na tinatag nila. So yun po yung recap sa last na pag-aaral natin last week. Now, punta na po tayo sa ating main verse. Sa verse 24 to 28 muna. So sabi dito, tinahak nila ang Pisida at nakarating sila sa Pampilya. Pinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. So mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Yung Antioquia po ito yung Antioquia, Syria, kung saan sila nanggaling sa simula. So dito sila pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawaing kanilang natapos na. So pagdating dito sa Antioquia, sa Antioch of Syria, ayan, dito po yung Antioch of Syria, dito po sila nakabalik. Ayan. So pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito'y sumampalataya rin. At matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. So dito po sa last section po ng chapter 14, inilarawan po ni Luke ang pagbabalik nila Paul at Barnabas sa Church of Antioch sa Syria. Dito po. So pagdating nila sa Antioch of Syria, nireport nila Paul at Barnabas ang lahat ng ginawa sa kanila ng Diyos. So after nilang tahakin ang Pisida, so dito po sila galing kanina, 'di ba, sa Pisida. Ayun. So after nilang tahakin yung Pisida, nagpunta po sila sa Pampilya. From Pisida to Pampilya. Ayan, ito po yung Pampilya. So dito, pinangaral nila ang salita ng Diyos sa Perga. Yung Perga po ay part pa rin ng Pampilya. So from Perga, nagpunta sila sa Atalia. Ito yung port na underneath ng Turkish coastline. So from Atalia, naglayag sila back to Antioch of Syria. So from Atalia, bumalik sila sa, ayan dito. Ayan, ito yung hidden line po. Ayan, from Atalia, bumalik sila sa Antioch of Syria. So hindi na po sila dumaan ng Cyprus. So from Atalia, naglayag sila back to Antioch of Syria, kung saan they have been recommended to the grace of God sa katagumpayan po ng first missionary journey nila. So may dalawang missionary journey pa ang natitira. So abangan po natin yan sa susunod na mga kabanata po ng Acts. Sabi po sa verse 27 to 28, ayan, pagdating po sa Antioch of Syria, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay nila
ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito'y sumampalataya rin at matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. So sa closing statement po ng Acts 14, nireport nila Paul at Barnabas sa mga kapatiran sa Antioch of Syria ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. So kung mapapansin niyo po na hindi na nila ni-report nila Paul at Barnabas yung lahat ng mga trials, lahat ng troubles, difficulties, hardship, at problema na pinagdahanan nila. Kung paano sila pagbabatuhin at kalad-karin ng mga taong ayaw sa kanila. So di na nila sinama sa report ang mga yon, kundi ang sinama na lang po sa report nila yung magandang ginawa na lamang ng Diyos sa kanila during po ng journey nila. So hindi na ang nireport na lang po yung nireport nila sa mga kapatiran sa Antioch of Syria. So yung pagpapahayag po nila ng salita ng Diyos sa bawat lugar na pinupuntahan nila, yung pagpapagaling nila sa mga may sakit, yung mga himalang ginawa ng Diyos, yung pagbubukas ng Diyos ng pinto ng pananampalataya sa mga hentil ang nireport nila. So, yung pagbubukas po ng Diyos ng pinto ng pananampalataya sa mga hentil ay napaka-significant po. Dahil magiging controversy po ito kung kailangan bang maging Jewish muna ang mga Gentiles para maligtas. So, yun po yung pag-aaralin natin ngayon sa Acts 15. Amen? So, simulan na natin yung Acts 15. Sabi dito sa Acts 15 from verse 1 to 5, sabi dito, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea na nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. So mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya nagpasyang papuntahan sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang mga kapatid na taga-Antioquia upang ang suliraning ito ay isangguni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. So isinugungan sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. So pagdating nila sa Jerusalem, sina Barnabas at Paul, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. So isinalisay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Parseyo at kanilang sinabi, kailangan tuliin, utusang tumupad sa kutusan ni Moses ang mga hentil na sumasampalataya. So ito po, isa sa mga pinakamahirap na bagay sa sangkatuhan in general na tanggapin na ang Diyos ay niligtas tayo ng lubusan sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na wala tayong merit on our part. So hindi tayo deserving, wala tayong parte sa ating kaligtasan. 'Di ba sabi sa Bible sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith and not that of yourselves. Not of yourselves, ang tinutukoy dito ay ang kaligtasan or salvations. So it is a gift of God, not of works, lest any should boast. So napakahirap tanggapin yan, no? Dahil ang tao ay likas na mayabang or proud. They all want to earn the merit for their salvation. So lahat ng religious, apart from Christianity, nagtuturo na may dapat gawin ang tao ng something like good works, go to church, magpakabuting tao, magpabaptize para maligtas o mapunta sa langit. So kailangan gawin mo ang lahat ng yan, then God will see that your good works outweigh your bad works, and God will let you into heaven. So yung most common understanding kung paano mapunta sa langit or paano ka maligtas
ay yun nga, by doing good deeds or by being good person. Well, biblically speaking, nothing could be farther from the truth. The Bible tells us that Christ died for the ungodly. Ang sabi ng Biblia na walang sino mang matuwid, wala kahit isa, at walang paraan na sino man sa anumang paraan ay maaring maging sapat na mabuti ang tao upang pumunta sa langit. So dito po sa chapter 15, ito yung mga issue na tatalakayin natin. What do we need to do to be saved, or how do we get to heaven? So yung background po sa setting na to sa chapter 15, kung titignan natin yung Acts 14, 27, 28, yung previous verse, previous chapter. Sabi dito sa verse 27 and 28, on arriving there, so nung nakabalik na sila sa Antioch after the end of their first missionary, they gathered the church together and reported all that God has done through them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. And they stayed there a long time with the disciples. So napaka-significant ng tagpong ito, no? Dahil dito kung mapapansin natin, nagbukas ang Diyos ng pinto ng pananampalataya para sa mga hentil. Kung saan si Paul at Barnabas found themselves going into more Gentiles at maraming mga lugar na mga hentil ang sumampalataya kay Kristo. And up to this point, may ilang mga hentil na karamihan sa kanila ay mga proselytes. They have already become Jewish to some degree na naging devoted sa Diyos ng Israel, na naniwala kay Jesus bilang kanilang Messiah. So maraming hentil at mga purong pagan, Gentiles, ang naniwala sa Panginoong Yesus at naligtas, na kinabahala naman ng mga Hudyo. So kailangan maintindihan natin yung mentality ng mga Hudyo. Ganito kasi yung mentality ng mga Hudyo. 'Di ba may pangako ang Diyos sa kanila? May covenant ang Diyos sa kanila. Tapos ang Diyos ay nagbigay ng kautusan para sa Hudyo. Kasi itong mga Hudyo na ito, they have the idea na sila ang pinili or chosen one. They had the law of God, they were working hard, nagpapakahirap silang sundin ang kautusan, and they were diligent and they were devoted. And then, all of a sudden, dumating si Jesus, He died for our sins, rise from the dead, and Gentiles start being saved all of a sudden. So itong mga hentil na ito, naniwala kay Jesus, ay maliligtas at pupunta sa langit by the grace of God. So wala man lang kahirap-hirap. They haven't worked for it, earned it, or merit it, or deserve it. At kaming mga Hudyo, we've been working hard for a long time. Sinusunod namin yung law of Moses, at kayong mga hentil ay pupunta sa langit nang wala man lang gagawin. You don't need to do anything. You don't need to be circumcised and keep the law of Moses. So di na kailangan mag-worship in certain days and follow certain rules. Yet you will go to heaven. So yun po yung ano nila, no, yung bothersome, yung kinakabahala po ng mga Hudyo. And it was upsetting po para sa kanila. And there's 1,000 reasons, no, why of course the Jews, they don't like Gentiles. They despise the Gentiles. Gusto po ng mga Hudyo na gawin nila yung ginagawa nila, specifically yung pagsunod nila sa law of Moses para masabing ligtas din sila. But God, di ba, had even sa Old Testament, makikita natin sa pag-aaral natin ngayong araw, na itong mga Gentiles, may prophecy na itong mga Gentiles ay maliligtas din. At ngayon nakita natin na maraming hentil ang naniwala sa Messiah at naligtas.
So dahil dito, ang mga Hudyo were really bothered by this. At hirap sila natanggapin ito na maraming hentil ang naligtas. They have a difficult time. They have the difficult time to accept this, no? 'Di ba sabi dito sa verse 27? Ayan, sabi dito sa verse 27 na God had opened the door unto faith unto the Gentiles. So kahit nagbukas na ng pinto ng pananampalataya ang Diyos sa mga hentil, may mga certain Jews sa chapter 15 na gustong isara ang pinto para hindi makapasok ang mga hentil sa pananampalataya kay Kristo. Unless through the door of becoming Jewish, then they could be saved. So kailangan maging Jewish muna sila bago maligtas. Sabi sa verse 1 ng chapter 15, sabi dito, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. So walang masyadong sinasabi kung sino itong mga taong ito, no? Pero galing sila sa Judea, which is a reference po sa reference to Jerusalem. So sa context na ito, pag sinabing Judea, which is a region, it's actually a reference to the fact that Jerusalem ay ang mother church, kung saan nanggaling ang mga taong ito na tinutukoy sa verse 1. So bigyan ko lang po kayo ng insight, no? Kasi itong mga taong ito na tinutukoy sa verse 1, kung tawagin ay mga Judaizers. Ano po ba yung mga Judaizers? Ang Judaizers po, sila yung mga Christian, sila yung mga Jews, but they were telling Gentiles, non-Jews, that in order for you to be saved, kailangan maging Hudyo ka muna. So you have to be proselyte into Judaism. So paano nila gagawin yon? Kailangan magpatuli ka muna at sundin ang Mosaic Law, yung diet na ginagawa nila, yung araw na sinusunod nila, like yung araw ng pamamahinga, and so on. So basically, sinasabihan nila ang mga hentil na you can't just believe in Jesus and think you're gonna go to heaven like that. So, no, hindi. Kailangan maging Hudyo ka muna at maniwala kay Jesus at sundin ang inuutos ng kautusan. Di ba? Sounds familiar, di ba, sa ating generation? So, we are saved by grace through faith. Pero, kailangan gumawa ka ng mabuti, kailangan mag-tithes ka, kailangan mag-serve ka, kailangan magpapaptize ka muna in Jesus' name. So pag ginawa mo yan, you will be saved. So meron pa nga, umanib ka sa aming iglesia, at ikaw ay maliligtas. So, nadidivide po ang mga tao pagdating sa rules and regulation ng mga religion kung paano sila maliligtas. So kung hindi mo alam ang tamang gospel, you will be deceived. Madadaya ka. So yung Book of Galatians ay sinulat ni Pablo nung kasagsagan po ng isyong ito. Sabi ng mga Bible scholar, sinulat ang Book of Galatians bago ang chapter 15 ng Acts, kung saan nag-spend ng mahabang panahon si Paul. Kung mapapasin nyo, yung end of verse chapter 14, verse 28, ang sabi doon, at matagal silang nanatili roon kasama ng mga alagad. So, iniisip nila, nung time na to, sinulat ni Paul yung Book of Galatians. So, nung panahon ito, sumulat si Pablo doon sa mga churches na sinimulan niya during his first missionary journey. Yun nga, sinulat niya doon tungkol sa pagiging matatag nila sa pananampalataya at sa kalayaan na kung saan pinalaya na sila ni Kristo at hindi na nakagapos or naka-entangled sa pagkaalipin sa kautusan or sa kasalanan.
Sa Galatians chapter 1 verse 8, so sa Galatians chapter 1 verse 8, sinabi po ni Pablo dito, sabi dito, but even if we or an angel from heaven preach a gospel other than the one who preached to you, let him be accursed. Sa Greek ay anathema, which mean curse to the lowest hell. So ito yung napaka-importanting issue nung panahong ito. Kaya probably yung Book of Galatians ay sinulat ng mga panahong ito prior to chapter 15. So yung gospel is at stake kung paano maliligtas yung tao kung hindi nila naiintindihan ang tamang gospel. Sabi sa end ng verse 1, ang sabi, kapag hindi kayo nagpatuli, ayan, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian, itinuturi ni Moses, hindi kayo maliligtas. So kung sino man ang mag-preach or magturo na sasabihin sa inyo ng isang tao na kailangan mo ng higit pa sa pananampalataya kay Jesus Christ upang maligtas, mag-isip-isip ka na. You need to run for your life. Dahil hindi yan totoo. So it's not biblical and it's not scriptural. Kasi may mga kulto dyan na minsan ginagamit nila ang salitang grace. Sasabihin, yes, you are saved by grace through faith, but, may malaking but you need to work for it. Tapos, i-quote nila yung Book of James. Sasabihin, faith without work is dead. So, kung hindi mo naunawaan yung context na binabanggit nila, you will be deceived. Madadaya ka nila. Kaya, napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakalinaw ang sinasabi ng Biblia that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So you don't do anything to save yourself other than trust in Christ. Trust in Christ to save you. And faith or trust is not work. It is not you meriting salvation. Even po yung faith natin ay hindi po galing sa atin. It's a free from God. So wala po tayong sariling pananampalataya, 'di ba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. So yung faith na yon ay galing din sa Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating kaligtasan. Wala tayong merit sa ating kaligtasan. Amen? So pero itong mga Jewish believers na ito, sa context na ito, these Judaizers, they were making a big mistake with regard sa salvation. Sa gospel, so gospel is a stake dahil sa mga Judaizers na ito. Dahil gusto na nila i-convert muna nila yung mga Gentiles into Jewish bago sila maligtas. So pinipervert po nila or binabaluktot nila yung gospel. Hinahaluan nila yung grace ng works or whatsoever. Kaya ganun na lamang palalahanan ni Pablo yung mga taga-Galatians, no, sa sulat niya. Sabi niya doon, let them be accursed, anathema, go to hell. So 2 beses po niya sinabi yon. Kaya sa chapter 1 ng Galatians. So go to hell who preach the wrong gospel other than the gospel that Paul and other apostles preach. So walang problema. Wala po tayong problema sa mga minor doctrine. So pwedeng palampasin 'yan kung hindi naman po makakaapekto sa kaligtasan. Pero pagdating po sa truth of the gospel and doctrinal truth, hindi pwedeng palampasin 'yan. We need to stand on that dahil at stake ang kaligtasan natin pag mali ang gospel na tinanggap natin. So kung mali po yung gospel na tinanggap natin,
mali rin, parang pag mali yung gospel na tinanggap natin, parang walang salvation, parang ganon. So, pansinin po natin yung verse 2. Sabi dito sa verse 2, magpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitin ang kanilang pagtatalo. Kaya napagpasyahang papuntahan sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay sangguni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. So, sabi sa first part ng verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. So, dito nagkaroon sila ng pagtatalo or argumento sa mga Judaizers. So, hindi pinalampas ni na Pablo at Bernabe ang mga taong ito. So, ayaw nilang makapasok ang mga taong ito sa mga hinirang ng Diyos sa Antioch at ikalat doon ang mga false doctrine nila sa mga taong nakakilala sa Panginoong Hesus sa bayan ng Antioch. So, sobrang upset ni Pablo dito. Imagine, no? Pinipreach nila yung gospel of God's grace tapos biglang darating itong mga Judaizers na ito at sasabihin, hindi sapat ang sumampalataya lang kay Kristo. Dapat magpatuloy rin kayo or sundin yung law of Moses at gawin ang ginagawa ng mga Jews. So, siguro nung marinig ito ni Pablo sa mga Judaizers, so hindi na siguro maimpitan ni Pablo yung mukha niya, no? I'm sure. So, yes, we need love. We need love each other. We need to love each other. We need to have unity in the church. Pero yung Bible, hindi po nagtuturo ng unity at the cost of purity. So, nauuna yung purity before unity. So, kung walang purity, then yung unity is nothing. So, if you don't have the truth, then yung love at harmony is fake. So ito yung biggest danger sa mga modern church today, no? Inaabandon na nila yung katotohanan at ina-adapt nila yung political correctness at yung relativism ng mga culture sa mga churches. At ayaw na nilang mag-stand sa biblical truth, maging sa gospel of grace. Pinipilipit nila ang turo ito. So ayaw nilang mag-correct or mag-stand sa tamang katuruan tungkol sa tamang katuruan. Dahil gusto nila love, love, love. Gusto love, love, love lang. Gusto feeling good. They're not biblical centered. They're not preaching doctrinal truth. It's just a happy thoughts, happy feelings, positive thoughts, and good feelings lang. Sa bagay, nahulaan na rin naman ito ni Pablo, no, sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy 4:34, sabi niya dito, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kung di ang ibig lamang ng nilang marinig. So hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga tathang isip. So kaya mahigpit na tinagubilan niyan. Mahigpit na sinabihan ni Pablo si Timothy, no, na i-preach yung tamang doktrina o yung gospel ng tama. Sabi ni Jude sa verse 3, hindi ko na isama dito sa PowerPoint. Sabi ni Jude sa verse 3, may panawagan si Jude na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. So, dito po sa verse 2, babalikan natin. So nakikita ko na si Paul at si Barnabas, ipinaglalaban nila yung pananampalataya na nagpalaya sa mga banal o sa mga hinirang ng Diyos. Dahil nakikita nila yung danger na yung gospel na tinuro nila ay baka ma-pollute or ma-pervert or mapilipit dahil sa mga false doctrine na dala ng mga
Judaizers na ito. So yun yung tragic thought nila Paul at Barnabas. Kaya napagkasunduan ng mga kapatid na taga-Antioch na ipadala si Paul at Barnabas at ilang mga kapatid sa Antioch na dalhin yung suliranin sa Jerusalem sa mga elders at apostles para pag-usapan ang isyong ito. Then dito sa verse 3, isinugo nga nila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia na modern Lebanon ngayon toward the Tyre and Sidon area. At pagkatapos ay bumaba sila sa Samaria. So ibinalita nila roon na marami ng mga hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ikinagalak ng mga kapatid. So of course, natuwa yung mga kapatiran doon nung mabalitaan nila na yung mga hentil ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Pero nung makarating na sila sa Jerusalem, sabi sa verse 4, pagdating nila sa Jerusalem, si Paul at Barnabas, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. So isinilisay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. So nag-report sila doon, yung missionary travel nila at kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila bago yung council meeting sa verse 1. But ito naman yung big, ito na naman yung yung bat na naman, ayan, yung big bat na naman sa verse 5. Sabi dito, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. So ito yung mga Judaizers, no? Maybe hindi lahat sila, but many of them ay malinaw na Pharisees at believers at the same time. So they came out of the group known as the Pharisees, the sect of the Pharisee na sobrang stricto at very legalistic. At kanilang sinabi, sabi sa second part ng verse 5, at kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hentil na sumasampalataya. So, walang mas mahalaga sa mga Hudyo kaysa sa covenant sign of circumcision. So, yun yung pinaka-importante sa kanila. I believe na itong mga taong ito ay hindi mga sincere. I mean it's possible to be sincere and to be wrong. Pero yung sincerity ay hindi gina-justify yung pagiging mali mo. It's great that you're sincere, pero kailangan may pakita mo na tama yung doctrine mo at tama yung understanding mo sa God's Word. Diba sa Pinas, kung na-experience nyo na may kakatok sa inyong bahay, usually yung mga saksi. No? Yung mga saksi ang kumakatok sa mga bahay-bahay, no? Kung na-experience yun. So, they are good people. Sobrang devoted sila sa ginagawa nila. Pero yung concept na pinaniniwalaan nila at yung tinuturo nila ay taliwas sa Biblia, sa sinasabi ng Biblia. They're sincerely deceived and they're sincerely wrong. And it doesn't mean that's good thing. It means that they need to be educated and understand that a person can be sincere but sincerely wrong. So ano yung mga issue sa panahon natin? So yung religion, tinuturo basically na kailangan natin gumawa ng mga bagay para maligtas or be good enough to be saved. Now you cannot only save by just believing to Jesus Christ. So that was sincerely wrong. So sa Gentiles can be saved but only if they become Jews. So ito yung dissension or hindi pagkakaunawaan sa verse 1 to 5. Then, punta na po tayo sa verse 6 to 18. So,
yung verse 6 to 18 po, ito na yung discussion. Ito na yung council meeting. Ito na yung pinaka-puso ng chapter 15. Sabi dito sa verse 6, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. So ito yung isang mainit na talakayan, mainit na debate na kailangan ba yung mga Gentiles na maging Jews para maligtas? So ito yung isyong pinag-uusapan nila at pinagtatalunan. Verse 7, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga Hentil at sila na may sumampalataya. Ang Diyos na nakasaliksik ng puso, ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso, ang nagpapatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo, yung mga Diyos, na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila, yung mga Gentiles. So tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. So yung sequence po, si Peter nag-stand up at nagsalita. Then sa verse 12, si Paul at Barnabas ay nagbigay din ng salaysay or testimony tungkol sa ginawang himalang ng Diyos sa mga Hentil through Paul and Barnabas. So kay Peter muna tayo. So si Peter tumayo at nagbigay ng kanyang testimony tungkol kay Cornelius. Nang tawagin ng Diyos si Peter na pumunta sa bahay ni Cornelius, na isang Hentil na Roman centurion sa Acts chapter 10. So kung natatandaan nyo pa yun. So kung saan nagkaroon ng vision si Peter ng mga creepy animals going down from heaven. Diba God convinced Peter na there was nothing common or unclean. So kaya nagpunta siya sa bahay ni Cornelius dahil pinapupunta siya doon ng Panginoon doon para maghayo o magpahayag ng share ang gospel. So doon nag-preach siya sa mga household ni Cornelius. And the Holy Spirit fell on them at napuspos sila ng banal na espiritu at nag-speaking in tongues sila at sila'y naligtas. At na-amaze yung mga kasama ni Peter na mga Hudyo dahil a bunch of Gentiles were saved at that time. So ito yung amazing na ginawa ng Diyos na na-experience ni Peter. Nakalaunan ay magiging testimony niya sa council meeting na ito, na isa sa mga speaker o tagapamagitan sa pagpupulong na ito. So ito yung amazing na testimony ni Peter. Sa verse 9, sabi dito, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So, paano sila nilinis ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan maintindihan natin na nilinis tayo ng Panginoon, Hudyo man yan o Hentil, the same way by faith. So, no circumcision, no rituals, no baptism, no good deeds. Kundi by faith lang, by trusting in Jesus. Anong sabi ni Peter sa verse 10? Bakit sinusubok ninyo ang Diyos?
Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayanang dalhin ng ating mga ninuno na hindi na rin kayang pasanin? So parang sinasabi ni Peter dito na yung law ay parang mabigat na pamatok na di kayang pasanin ng mga Hudyo. So ngayon, bakit binibigay nyo sa mga hentil na wala namang kaalam-alam sa batas ni Moses? Parang sinasabi ni Peter dito, kung kayo nga o yung mga ninuno natin na mga Hudyo, di kinaya yung batas ni Moses. Tapos ibibigay nyo pa sa mga musmos na hentil yung pasanin na ito. Parang ganun yung gustong iparating ni Peter. So parang ganun ang ibig niyang sabihin. Then nung malapit na, yung malupit na statement po ni Peter dito ay yung verse 11. Sabi niya sa verse 11, sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandaan loob ng Panginoong Yesus. At gayon din sila. So that is amazing statement out of Peter's lips, no? So dito talagang sinigurado ni Peter na malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw, yung mga Gentiles are saved by grace, just as Jews. At dito po sa verse 11, parang binibigyan diin dito ni Peter na ang mga Hudyo ay maliligtas katulad ng mga hentil na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, instead of them na kailangan sundin ang law at makonverts na Jewish. Parang sinasabi ni Peter dito na tayo ng mga Hudyo ay privileged to be saved by faith, just like these Gentiles. Then, sa verse 12, sabi sa verse 12, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. I'm sure habang nagsasalita si Peter, I'm sure si Pablo na-excite din na magsalita. So inaantay niya lang matapos si Peter para isalaysay niya ang kanilang testimony. At yun na nga, hindi na napigilan ni Pablo ang magsalita. Isinalaysay nila yung miracles na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila Pablo at Barnabas. So kung mapapansin nyo, si Peter, nag-focus siya sa kanyang pagsasalaysay sa kanyang primary experience sa hentil na si Cornelius. While Paul and Barnabas, nag-focus sila kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga hentil. Then yung third, yung final sequence na nag-stand up ay si Santiago or James. Ito yung half-brother ni Jesus. Si James ang sumulat sa Book of James. Yung James na laging kasama nila Peter at John ay patay na nung time na ito. Yung ang tawag doon, yung verse 3, verse 4. Ayan, si James, yung laging binabanggit ni Jesus, James, Peter, John, di ba? So, patay na po yung James na yon. So, napaguto na po siya ng ulo dito sa time na to. Si James na half-brother ni Jesus na isa sa mga leader ng Church of Jerusalem na head of this council meeting. Siya yung pinaka-head sa council meeting na ito. Sabi sa verse 13, pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Then sabi sa verse 14, kakatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hentil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. So, sino po ba si Simeon? Si Simeon ang tinutukoy niya si Peter. Siya yung nagsasalita kanina. So, hindi niya tinatawag na Peter. Simeon ang tawag ni James sa kanya. So, more on Jewish aspect. Kasi yung Peter po, Greek name po ni Simeon. So, sabi dito sa verse 14,
Kakatapos pa lamang isalaysay ni Simeon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hentil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Actually, sinabi ng Diyos or may pangako ang Diyos sa lumang tipan na hahanapin niya ang ibang mga hentil na tinawag niya upang maging kanya. So kung mapapansin natin si James, iba yung estilo ng pagkakasalaysay niya sa kanyang pagtayo kumpara kay Peter, kay Paul at Barnabas. So dito makikita natin yung argumento ni James ay manggagaling sa scripture mismo. Kung ano ba ang sinasabi sa Biblia tungkol sa mga hentil na pinili o tinawag ng Diyos. So dito makikita natin yung napaka-importanting principle na matututunan natin. That experience is great, pero yung karanasan na itetestify natin is dapat umaayon sa salita ng Diyos. So hindi mo lang pwedeng sabihin, nakita ko, naramdaman ko, naranasan ko, at nangyari sa akin. Parang ganito, for example, sabi ni Pastor, magbigay kayo para pagpalain kayo ng siksik liglig. So magbigay kayo kung magkanong binigay mo, ibabalik ni Lord ng 10 times. So na-experience ko na yan, proven na yan based on my experience. So parang ginawang investment si Lord, no? So it's not like that, mga kapatid. Sabi sa Ephesians 1:3, we are already blessed nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At isa pa, nagbibigay tayo dahil we are already blessed. Hindi tayo nagbibigay para mapagpala. Nagbibigay po tayo dahil tayo ay pinagpala na. Kasi nag-uumapaw yung mga puso natin sa mga pagpapalang tinatamo natin sa Panginoong Yesus. So hindi na natin ito makontain. Yung mga pagpapala ng Diyos, kaya nagbibigay tayo para yung pagpapala ng Diyos ay dumaloy at mapagpala yung iba. Amen? So ganun, huwag po tayong mag-base sa mga experience natin kapag tayo ay nagwi-witness about Jesus. So huwag nating ilapat yung salita ng Diyos sa mga experience natin. Huwag nating pasunurin yung salita ng Diyos sa mga experience natin. Dapat yung salita ng Diyos ang ibida natin, hindi yung mga experience natin. Well, hindi ko sinasabing mali sina Peter, Paul at Barnabas, no, dahil yung argumento din nila ay inutos din sa kanila or galing din sa Diyos. Sabi dito sa verse 15, ito ay sumasang-ayon na ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. So dito sa verse 16 to 18, kinote ni James yung book of Amos, chapter 9, verse 11 to 12. Sabi dito sa verse 16, pagkatapos nito ay babalik ako. Galing to sa Old Testament, ha. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli kong itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hentil na tinawag ko upang maging akin. So ganito ang sinabi ng Panginoon na nagpayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. So dito sa verse 14, ayan, sa verse 14, ayan, makikita nyo, na-mention ni James that Christ will come. So Christ will come and visit the Gentiles. I believe ito yung church age. That God sent Jesus, at ngayon, right now, He is the building, yung church, that made Jews and Gentiles. Then, sa verse 16, Christ will return, and He will build again the tabernacle of David.
So ito yung second coming of Jesus Christ na babalik siya as the son of David, yung lion sa tribe ni Judah of David, at uupo siya sa trono, and then the millennial reign of Christ, then the kingdom age. Then sabi sa last part ng verse 16, I will build again the ruins thereof and I will set it up. So muli niyang ibabangon yung kingdom mula sa pagkaguho. So una, yung church, pagkatapos yung pagbabalik ni Kristo, then yung millennial kingdom, and then yung reign of Jesus Christ. Then sabi sa verse 18, ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. So parang ganito ang pinipresenta ni James, yung argumento sa council meeting. So kumuha siya ng scriptures mula sa Book of Amos, ganito ang sabi niya, mula pa nung una, sinasabi na ng Panginoon, He will visit the Gentiles, take out a group for His name. Tapos, babalik siya, isi-set up niya yung kingdom. So, that's it. So, tumayo si James at nag-quote siya nang sasabihin niya from scriptures. So, ang Bible po is always the final authority. Kaya dapat alam natin ang laman ng Bible natin. Kasi pag sinabing thus said the Lord, wala na, finish na, wala nang discussion pa. So no more disputing, pagsigad na ang nagsasalita. All is settled. So dito, nilatag ni James yung Book of Amos na may mga hentil din na pinili ang Diyos for His name. So kung mababasa rin nyo po yung books of Romans, yung pag-reject ng Israel sa Messiah, no? Kung saan nagbukas ng pinto ang Diyos para sa mga hentil. So God has a perfect plan that through Israel's rejection ay magbubukas ng pinto para sa mga hentil. Di ba kanina sa recap, nakita natin kung paano nagbukas ng pinto ang Diyos para sa mga hentil. Dahil itong mga Israel, nireject nila yung mabuting balita ng Diyos. Kaya nabaling si Paul sa mga hentil para ipahayag ang salita ng Diyos. So, di ba, kinumpara ni Paul sa Romans, yung mga Jews and Gentiles sa olive tree, na kung saan yung natural branches are broken off at tayo na mga hentil na wild olive branches ay idinugtong para maging partakers sa ugat sa pangako ng Diyos. Kaya wag po tayong magyayabang sa ating kaligtasan dahil biyaya lang kung bakit tayo napabilang sa pangako ng Diyos para sa Israel. So, darating din ang time na muling idudugtong ng Diyos yung nabaling sanga para sa mga Hudyo until ma-reach yung bilang po ng mga mananampalataya or maliligtas sa mga hentil. So, we are blessed po dahil nakasama na tayo sa bilang ng mga naligtas. Amen? Now, let's move on. Kunti na lang. Kape muna. Now, dito po sa verse 19 to 29, so dito may decision na ginawa yung mga elders at apostles. Sa verse 19, si James pa rin ang nagsasalita. Sabi sa verse 19 to 29, nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasyako'y huwag nating pahirapan ng mga hentil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng anumang hayop na binigti at ng dugo.
Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Kaya minabuti ng mga apostol, ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia ng Syria kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag ding Barsabas at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Sabi dito sa sulat, sabi dito sa sulat, kaming mga apostol at matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamaan namin galing dito. So ito yung mga Judaizers na galing Jerusalem na nagkakalat ng fake news or maling doktrina. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamaan namin galing dito kahit hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Goodbye. So dito, natapos ang kanilang sulat. So makikita natin sa sulat na itong mga Judaizers na ito, di naman pala sila inutusan ng mga elders at ng mga apostles na ituro ang ganung doktrina. So yung letter nag-start sa verse 23 at natapos sa verse 29. So yung conclusion at decision nila, hindi naman binanggit exactly na yung mga hentila hindi na kailangan magpatuli para maligtas, na hindi na kailangan maging proselyte into Judaism para maligtas, na maliligtas lang sila by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Though hindi binanggit ang ganyang exact words, pero parang ganyan yung gusto nilang iparating sa mga sa sulat nila. So kung ang means of salvation ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone, bakit sa verse 20? Ayan, sa verse 20. Ayan. Bakit sa verse 20 sinabi ng mga elders na kailangan gawin ng mga entil na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti? Why did they tell them these things if we are saved by grace through faith alone? So ito pong mga pinapagawa ng mga elders at apostles sa mga hentil na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid at huwag kakain ng hayop na binigti, ay wala pong kinalaman sa salvation nila. Itong mga pinapagawa sa kanila, ito ay may kinalaman lang po sa fellowshipping nila with the Jews. Parang respeto ba? At hindi naman ganoon ka-big deal, di ba? Yung mga pinapagawa sa kanila, di ba? Don't get involved in idolatry. Di ba? Sa simula't-simula pa, galit na ang Diyos sa idolatry. So don't be involved in sexual immorality, which ito yung Roman Greek culture na they worship sex, may sacred prostitute sila at parte yun ng Roman Greek sa culture nila.
So parang sinasabi ng mga elders at mga apostles, kayong mga Gentiles, kung gusto nyong makapellowship ang mga Jews, wag na wag nyong gagawin ang mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay na ito ay mga heinous to the Jews. Dahil they had the law of God. Kaya kung mababasa natin yung mga sulat ni Paul, yung mga epistle ni Paul, binabanggit din niya sa kanyang mga sulat about sexual sin among the saints at mga idolatry. So, itong mga pinapagawa ng mga apostles sa kanila ay walang kinalaman sa salvation. So, by grace alone po tayo So if we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, so you will be changes. Bagong nilalang ka na. You've been regenerated by the Holy Spirit. Kung sino man na kay Kristo, he is a new creation. All things pass away, all things become new. At unti-unting babaguhin tayo ng Panginoon. So kung ano man ang pamumuhay natin noon na hindi kalugod-lugod sa Diyos, unti-unti po yung nawawala. Ngayon, kung ikaw na born again na at patuloy pa rin na ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo noon na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, then you need to ask yourself, baka ibang Jesus yung tinanggap mo, baka si Bar Jesus ang tinanggap mo at hindi si Jesus na napako sa krus. So, kung nabago tayo ng Panginoon, kung tinanggap natin si God, kung tinanggap ng mga hentil si Jesus bilang kanilang Savior, of course, yung pinapagawa sa kanila ng mga apostles at elders, gagawin nila, hindi nila gagawin yun. Siyempre, binago na sila ng Panginoong Hesus. So, sabi dito, if you want to be fellowship with the Jews, then nakikiusap kami na to abstain from these things, sexual immorality, idolatry, at yung kumain ng hayop na binigti. So hindi para maligtas o mapunta sa langit, kundi para sa fellowshipping nyo kasama ang mga Jews. Then, dinala nila Pablo at Barnabas yung sulat sa Antioch. Napili din si Judas at Barsabas at Judas or Barsabas at Silas para dalhin yung sulat sa Antioch of Syria. Okay, dito na tayo sa last part. Then verse 30 to 35, ito yung closing. So yun nga, nag-response na sila at pabalik na sila sa Antioch para ihatid yung sulat sa Antioch of Syria. Sabi sa verse 30 to 35, at pinalakad nila ang mga sugo pagdating sa Antioquia, yung sending church sa Syria. Tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Ito yung sulat ng mga elders at apostles na binasa natin kanina. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Sina Judas at Silas ng mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. At ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon pagkatapos sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili doon dahil makikita natin sa susunod na mga kabanata, makakasama ni Paul si Silas sa kanyang second missionary journey. Then sa verse 35, subalit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. So they come back, dala nila yung sulat. Then nang marinig ng mga hentil yung sulat na dala-dala nila Paul at Barnabas, anong nangyari? Nagalak sila dahil sa mensaheng nagpalakas ng loob nila. So in summary, ano yung mga bagay na nangyari that took place sa council meeting na ito? Una, the gospel of divine grace was reaffirmed.
So malinaw na ang tao ay maliligtas by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Pangalawa, the unity of the church was maintained and safeguarded. So hindi dalawa yung church, Jewish church and Gentile church, hindi po. Isa lang po yung church, which is the universal church. Kung totoong ligtas ka, kabilang ka sa universal church. Then pangatlo, the evangelism of the Gentiles could proceed without hindrance. So wala nang hadlang sa paghahayo ng salita ng Diyos. So hindi na kailangan, so you don't need to be converted to Jewish to be saved. So halos sa mga in-evangelism po ni Paul sa mga churches na tinatag niya, halos nag-grow ang mga ito and they follow the Lord faithfully. Then pangapat, the Gentile churches or the church sa Antioch had already been established dahil they were given encouragement. They rejoiced, and then the future of the church as a whole was guaranteed. Dito na po nagtatapos yung pag-aaral natin sa Acts 15 verse 1 to 35. To God be all the glory po.